Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Paulo na patuloy pa ang paglakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. So kanina, itinaas na po yan sa tropical storm category ng Pag-asa at ngayon, bahagya pa po yang lumakas at may lakas na hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso o gustiness na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy po yung kumikilos pa north, pa west, northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at patungo nga sa direksyon ng northern Luzon. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 575 kilometers east ng Infanta, Quezon. Sa ngayon, meron na po yung direct effect sa atin. Ibig sabihin po niyan, sumasabit na or sumasayad na yung kanyang mga kaulapan, particularly dito sa areas ng Eastern Visayas. Ito pong rehiyon ng Samar at Leyte. Meron po tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Lalong-lalo na dito sa northern portion ng Samar. Meron din po tayong mga possible na pagulan na thunderstorms at maulap po ang panahon natin sa Masbate at malaking bahagi po ng Bicol region at nag-extend nga yan hanggang dito sa area ng Quezon. So ito na po ay outer rain bands. Ito pong bagyong si Paulo. So narito po yan. Yan po yung nabanggit natin kahapon. Pero again, ngayong Biyernes natin mas mararamdaman ang pinaka-epekto nito pong bagyong Paulo habang tumatawid po yan dito sa northern Luzon. So yung kanyang center at gitna, nandyan po yung kanyang destructive at damaging winds at yung ating mga malalakas na pagulan na associated sa mismong bagyong si Paulo ay medyo malapit din po sa area ng gitna. So ito pong bagyong Paulo, mararamdaman natin po yan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Pero yung kanyang pinaka malalakas na hangin at mga malalakas na pagulan ay nandun po sa itaas na bahagi nito habang kumikilos patawid sa ating bansa. Diyan nga sa hilagang bahagi ng Luzon. So narito po ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. Kasalukuyan nga itong kumikilos papunta sa hilagang bahagi ng Luzon at unti-unti na po yung lumalapit sa ating bansa. Again, sa katunayan, sumasabit na yung kanyang panglabas na kaulapan dito po sa ilang bahagi na ng Eastern Visayas at Luzon, particularly dyan sa southeastern Luzon, ang Bicol region. So inaasahan pa natin ang patuloy na paglakas nitong bagyong Paulo at posible ngang umabot pa sa hanggang severe tropical storm bago pa man maglandfall bukas ng umaga. Yan po itatawid sa Luzon maghapon bukas at maaaring gabi. Yan po ay makalabas na dyan sa may West Philippine Sea. Meron tayong inaasahang paghina nito if ever tumama na po yan dyan sa area ng Northern Luzon. At sa darating na Sabado, yan po ay maaaring nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So again, yung ating peak ng malalakas na hangin at malalakas na pagulan ay mula bukas, early morning, hanggang sa makatawid po yan. So nagsishift yung ating effect nitong bagyong Paulo habang tumatawid po yan. Kasama po niyan yung kanyang malalakas na hangin na malapit sa kanyang gitna. Ito po yung ating area of uncertainty sa ngayon. So if ever mas bumaba pa ng konti, maaaring sumabit po yan sa area ng Aurora or sa ngayon Aurora, Isabela at Cagayan, yung ating area of uncertainty na posibleng tamaan or dikitan ng gitna or center ito pong si bagyong Paulo. So maaaring bukas ng umaga yan po ay nakadikit na sa ating landmass or kalupaan. Pero again, yung kanyang sirkulasyon ay masasako po niyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, Central Luzon, kasama na po dyan ang Bicol region o ang Southeastern Luzon. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila at area ng Calabarzon. So yung mas malayo sa gitna, meron tayong mga possible pa rin ng mga pagulan na directly associated do sa kanyang outer rain bands at mga panglabas na kaulapan. Pero again, yung ating mga malalakas na bugso ng hangin ay nandun sa areas na malapit sa gitna. Ito pong bagyong Paulo. Ngayon, silipin natin ang mga possible effects ng mga pag-ulan na yan. So narito pong weather advisory ng Pag-asa para sa mga posibleng pag-ulan nating matanggap para sa pagtawid ng bagyong Paulo. Ito ay given na nakatawid na ang bagyong Paulo dito sa Northern Luzon. So mostly ang ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito sa areas ng Benguet, La Union. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, ang mga kabundukan dyan sa Cordillera. Kasama po dyan ang Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Yan po yung ating areas na dadaanan ng kanyang center at gitna. At nandyan yung concentration ng ating mga heavy at kung minsan intense at meron din tayong mga torrential dyan o yung ating lagpas 200 mm na pagulan. Kasama na rin po dyan ang Pangasinan at Zambales. Yung mga nasa labas o yung nasa outer rain bands ng bagyong Paulo, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon, maging sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan. Meron pa rin tayong mga possible moderate at kung minsan heavy rains dyan.
dahil naman sa panglabas nga nakaulapan ng bagyong Paulo. Maliban dyan, yung kanyang inflow ng hangin, kasama po dyan ang Metro Manila, ang Calabarzon area, maging ang ilang bahagi ng Bicol region. Maulap po ang panahon natin at possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Again, ito pong mga general area na may kulay pula at orange, yan po ay mga kabundukan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods at landslides na maaaring idulot ng pagtawid nito pong bagyong Paulo. So narito naman ang pagtaya para sa mga posibleng pag-ulan ng Global Forecasting System na model. At dito nga concentrated sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon yung ating pinakamalalakas na pag-ulan sa pagtawid nito pong bagyong Paulo bukas. So again, bukas po natin mararamdaman ang pinaka-epekto nito pong bagyong Paulo, particularly dyan sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pero again, kung mapapansin nyo, ang malaking bahagi ng Central Luzon, nag-extend din po yan sa Metro Manila at area ng Calabarzon at Quezon. Meron pa rin tayong mga kaulapan dyan at possible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. So mag-ingat pa rin po tayo dyan. Although malayo po yan sa mismong gitna or center ng bagyong Paulo, meron pa rin po tayong mararamdamang epekto nito. So hindi lang kasing lakas ng hangin, pero meron pa rin tayong breezy hanggang minsan may pabugso-bugsong hangin din po sa Metro Manila at sa mga areas na malapit or malayo sa gitna or center ng bagyong Paulo. Again, doble ingat po tayo doon sa mga areas na napakalapit doon sa gitna or doon sa center na kung saan nandun nga po yung ating mga damaging winds at mga malalakas na pagulan. Ngayon, silipin natin ang intensity ng ating hangin para sa pagtawid nitong bagyong si Paulo. So base dito, umaga bukas, doon natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin or damaging winds ng bagyong Paulo if naglandfall na po yan dyan sa may area ng Isabela, Aurora. Dito pinapatama niya sa Isabela, pero again, meron pa rin tayong uncertainty. Maaari pa po yung bumaba at sumabit yan sa kasiguran or pwede rin pong umakyat ng konti. Pwede rin pong umabot hanggang sa area ng Cagayan. Pero yan po itatawid dito sa areas ng Isabela, sa ngayon, papuntang Ifugao, at mga kabundukan ng Cordillera at lalabas ng Ilocos region patungo po dyan sa West Philippine Sea. So again, ito po ang ating malalakas na hangin. Gradually, nakakaranas tayo ng increased lakas ng hangin habang lumalapit yung center o gitna. Tapos pagtawid naman po ng gitna niyan, mababawasan din po yung effect ng malalakas na hangin yan. So meron tayong period na kailangan natin mag-brace para sa malalakas na bugso ng hangin habang dumadaan yung center ng bagyo. Pero again, yan po ay kumikilos naman, so kailangan lang natin maghanap ng shelter or itago yung ating sarili ng ilang oras habang tumatawid po itong bagyong Paulo. So again, ito po ay tatawid dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So doon natin mararanasan yung ating pinakamalalakas na hangin na directly associated sa bagyong si Paulo. Again, kaya ako inuulit-ulit ito para matandaan natin at mag-ingat po tayo sa mga possible effects nito. Although ngayon is nasa severe tropical storm category po ito, yan po ay damaging winds pa rin, particularly doon sa mga areas na malapit sa gitna. At kung mapapansin nyo dito, meron din po yung inflow ng hangin sa ibaba at inflow ng hangin sa itaas. So, aside from doon sa pinaka-damaging winds natin, meron pa rin tayong mga possible effects ng mga hangin na malayo sa mismong gitna ng bagyong Paulo. So, mararamdaman din po natin yung breezy, yan, mahangin conditions at minsan meron din gusty conditions. Minsan, hindi siya ganun kalakas, pero kung mapapansin nyo, nung nakaraan, may mga areas na mayroong hangin lang at may mga na-damage din. May natumbahan ng puno, nabagsakan ng puno ng mga sasakyan. So, mag-ingat pa rin po tayo. Hanggat maaari, pag meron tayong ganitong klaseng bagyo, i-secure natin yung ating mga properties at yung ating sarili. Yan. Lagi tayong ready dapat sa pagtawid ng mga bagyo. Kahit malayo pa po ito sa atin. Dahil may mga pagkakataon, meron pa rin po itong hangin na hinihila na nakaka-apekto rin po sa atin. So, yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Paulo. Mamaya, talakayin muli natin yan. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.